Mga ka-e-bike, may problema tong GB2 namin na wow, baka alam nyo kung anong problema na ito. Pag sinusi po kasi nagkakaganito. Yan, mamatay sindi yung dashboard. Yan, naka-stand. At hindi siya tumunog, di ba narinig nyo? Ibig sabihin, hindi siya gagana. Yan, nakikita nyo yung display. Yan, pinipihit ko yung throttle, ayun yung gumana. Sana makatulong na baka hindi naman sa battery ang problema nito. Baka may short circuit. Second hand lang po kasi namin to nabili. Ayan, biglang lumabas na yung display. Ayan. Tapos pinit ko yung throttle yan. Umikot naman. Ano yung problema? Sinimulan ko na po ang pagbaklas mga ka-e-bike ng dashboard. At yung nakita ko nga, napakadumi ng loob. Tapos nilinisan ko rin po yung mga connector, pati yung mga pin. Ayan, tapos niliha ko po para mawala yung corrosion niya. Tapos binaklas ko rin po yung throttle niya kasi may problema nga sa throttle. Minsan gumagana kahit nakabitaw, kaya napakadumi pala. Tapos yan yung spring, makikita nyo yung magnet, ang dumi. Nilagyan ko na rin po siya ng ng oil. Meron akong lube sa bahay, tapos nilagyan ko rin yung spring ng oil. Pinunasan ko siya. Ayan. Yan, tapos nilinisan ko na rin. Yan, malinis na. At binalik ko sa ayos ulit. Tapos tinanggal ko na rin yung mga pautot na ilaw na nilagay ng unang may-ari. Yan, binuksan ko na po yung yung battery din para i-check ano nga ba yung problema. Ayan, ang nakita kong problema, hindi nakahinang yung pulang wire. Yan, makikita nyo po. Hindi nakahinang tong kulay pula. Tapos hindi siya masyado naka-attach, medyo maluwag. Yun yung sa picture kanina. Kaya pala hindi na rin tumutunog. Then pag biglang natagtag yung e-bike, biglang namamatay yung dashboard, pati yung electricity, dahil ito pala ay hindi nakakabit ng maayos yung mga ka-e-bike. Yan, tumunog siya mga ka-e-bike. Dinikit ko dito sa sa positive. Ibig sabihin, yun yung problema. Ito, pinatingin na namin to dun sa sa branch. Hindi nila siguro napansin. At ang sinabi dun sa sister-in-law ko ay papalitan na lang daw ng baterya, palitin daw yung baterya. Hindi ko alam kung after na itong ma-attach ko ng maayos to. Wala kasi akong panghina ngayon tatry ko na ipitin lang. Tapos ito pa yung pinakanan dito sa baba, gumagalaw din. Yan, mga ka-e-bike. Testing ko nga ulit. Yan, siguro naman tayo kapit. Pero hindi pwede ito na gantong gumagalaw to na umuuga kasi kukos of low power source. Lalo na pag mga nalulubak, natatagtag. Yung pa naman, sayang wala akong panghinang dito. Baka kaya kong ipitin ko na lang to ng konti para hindi umuga. Tapos tsaka na lang hinangan. Ayan po mga ka-e-bike, na ikabit ko na po yung wire at na-make sure ko po na hindi na siya nauga. Pero kinabukasan, ididikit ko po ulit siya gamit ang panghinang. Okay mga ka-e-bike, medyo late na tayo natapos sa paggawa ng NWO GB2 po. Yan. Okay, buti na lang hindi ako sumuko sa paggawa. Chinik ko muna itong mga dapat i-consider na i-check muna bago tayo bumili ng bagong baterya para malaman kung ano ba talaga yung dapat gawin. Yan. Binuksan ko to. Okay, yung pinanood ko po sa inyo kanina, namamatay yung dashboard ko pag pinapaandar po mga ka-e-bike. Tapos nilinis ko na rin yung throttle. Yan, malinis na siya ngayon at maganda na i-throttle po. Yan po, tapos pinunasan ko na rin siya ng Magic Gatas. Yan, mukha na siyang bago. Okay mga ka-e-bike, i-throttle na po natin siya. Titignan natin kung mamamatay Nakita ko yung problema Yan, naka number 3. Number 1 muna tayo. Yan. Tumatakbo na po yan, yung gulong. Yan mga ka-e-bike. Hindi na siya namamatay. Mga ka-e-bike, yan number 1 nakatodo na tayo ng throttle. Naayos ko tong throttle kanina kasi napakadumi po talaga. Yan mga ka-e-bike. Medyo parang may problema na talaga to, yung throttle. Tapos number 2 tayo. Nakita naman natin na hindi po namatay yung dashboard mga ka-e-bike. Yan, todo ulit. Yan, tinodo ko. Hindi namatay. Yan, naririnig nyo naman po yung takbo. Is matulin.
Yun oh, may problema na to. Pag inaano siya, kailangan ibalik ng konti para mamatay siya. Ipipitik. Okay, number 3. Tingnan natin, isasagad natin yung throttle sa high speed. Dahan-dahan lang para hindi mabigla yung battery. Yun yung parang may buwelo. Naka-stand po tayo mga ka-e-bike. Yan, hindi na mamatay yung dashboard. Naririnig nyo naman po, no? Yan, 40 kph. Yan, narinig nyo yung ano? Yung tunog. Yan. Okay mga ka-e-bike. Buti na lang hindi kami nagpalit kagad ng battery. Kasi dinala na to sa branch ng NWOW po. Yung nagdala po yung sister-in-law ko. Tapos hindi naman ata siguro inayos or tinignan mabuti itong battery. Yung battery hindi nila eh. Chinek kung maayos pa, sabi palitan daw ng battery. Ngayon, iniwan to na dito muna sa bahay. Yan, nagkaroon ako ng pagkakataon para kalikutin. Nabot na tayo ng alas 12. Yan naman, successful naman yung ano, yung pagiging siraniko natin. Yan, ito nga pala yung CERBS namin mga ka-e-bike. Yan, CERBS 2021. Kakaisang taon lang po niya nung August 2. Yan, ito naman yung bibito naman namin, kabibili lang namin. Second hand na to mga. Salamat po sa mga ka-nerve na nag-comment po kanina sa post ko po. Ako rin pala makakaayos na ito. Pero salamat po kay admin na nag-comment po kanina na yun nga, consider niya rin na baka sa wiring nga yung problema. Yun. Kaya palagi po natin i-check din, maging makalikot din tayo sa ating unit mga ka-e-bike. Pag may mga problemang ganito, pwede nating i-check muna ng sarili natin kung marami tayong time bago tayo pumunta sa branch kasi baka alam nyo na sa kanila bibili ng pyesa, more sales, more commission, and more income sa kanila. Kawawa naman tayo mga walang pambili. Okay po, maraming salamat mga ka-nerve, mga ka-e-bike. God bless po. Ayan po mga ka-e-bike, na hinang na po natin. Kinabukasan po, bumili kagad ako ng panghinang para maitap po natin ng maayos ito at mahinang ng matibay. Ayan po, ewan ko lang kung bibitaw pa yan mga ka-e-bike. Charge muna tayo and see you next video. Salamat!